Isang napakahirap na desisyon para sa akin ang gawin tong video na to. Napakaraming pumapasok sa isip ko na pwedeng ibato sa akin ng mga tao. Negatibo man o positibo pagkatapos sila mapanood to. Pero okay lang, handa naman din ako. Sabi nga nila kung batuhin ka ng bato, gantihan mo ng tinapay. At yun siguro ang magiging intention ko sa video to. Hindi mapagkakaila ang matinding suliranin na hinaharap ng bansa ngayon at ng buong mundo. Usapang politikal, relihiyon, ekonomiya, pagiging makabansa, pagiging Pilipino. Iyan ang normal na makikita natin at laman sa mga social media. Kanya-kanyang saloobin, kanya-kanyang pinaglalaban, kanya-kanyang opinyon. Alam mo, sa panahon ngayon, dito nyo makikita ang iba't ibang klaseng tao. Lalong-lalo na yung mga kaibigan nyo, kamag-anak. May mga marunong rumispeto sa opinyon ng iba. Meron namang handang pakawalan ang kaibigan nila. Alang-alang lang sa pinaglalaban nila. Meron din naman mga wala talagang pakialam. So, bago ko puntahin o tumbukin ang gusto kong sabihin, gusto ko lang sabihin sa lahat na hindi talaga ako matatakot kung ano man ang sasabihin nyo o magiging reaction nyo sa video nito dahil ito ay pawang opinion ko. So, kayo na lang bahala kung may punto ba yung opinion ko. Sa bawat administrasyon, may isang bagay na hindi pwedeng mawala. Ito ay ang oposisyon. So, sa ngalan ng Malayang Republika ng Pilipinas, may karapatan ng bawat Pilipino na mamili kung saang panig sila. DDS ako. Oo, aminin ko. Ito isang bagay na pinaglalaban at pinagmamalaki ng iba. At ang iba naman kinamumudian. Di ko rin inatago at ikakahiya na matindi ang naging pagsuporta ko sa kasalukuyang administrasyon, lalo na nung panahon ng kampanya. Di ko pinapalagpas pag may rally, lalo na kung malapit sa lugar namin. Nakapag-compose nga din ako ng isang kanta para sa kampanya. Sa madaling salita, solido ang paghanga ko at suporta sa Administrasyong Duterte. Pero dati yon. Respeto, suporta, paghanga. Siguro sapat na lamang ngayon ang respeto. Respeto sa gobyerno, respeto sa kinauukulan, respeto sa posisyon at mga nakaupo sa administrasyon. Pero ang paghanga at suporta, dahan-dahan nawawala. Hanggang sa tuluyan na talagang wala. Itong pandemyang nararanasan natin ngayon ay nakapagpamulat sa marami. Sa mga bagay-bagay na hindi natin inaakala. Sa mga bagay-bagay na alam natin pero tinatago lang natin sa sarili natin. Isang naging malakas na sampal, parang isang malaking sampal na gumising sa atin sa katotohanan. Sampal na nagpabangon sa atin sa pagkukubli ng katotohanan. Gusto niyo ng katotohanan? Ito totoo. Maraming Pilipino, maraming Pinoy, maraming tao ang takot sabihin ang kanilang nararamdaman at saloobin dahil takot sila sa isang bagay. At ang bagay na yun ay ang mapanghusgang mundo. Sa panahon yun, may masabi kang mali o may masabi ka, pwede kang mabash. Ang daming trolls. Pwede kang maging viral. Nangyari sa'yo yun, good luck na lang. Talagang lulubog ka sa hinauupuan mo. Lalong-lalo na ang mga keyboard warriors dyan. Talagang always ready yan. Dahil sa ganyang mentalidad, kaya minarapat na lang ng marami na manahimik na lang. O saralihin na lang ang mga kanilang sentimiento. Pero ngayon, hindi. Pwede akong sabihang balingbing, bias, epal, nagmamarunong, tanga. Pero sa totoo lang, para sa akin, ang totoong katangahan. Una, yung alam mo ng mali, pero pilit mo pa rin tinatama. Pilit mo pa rin pinaniniwalaan na tama. At pilit mo pa rin pinaniniwala ang sarili mo na yun ang tama. Pero alam mo
sa utak mo na mali. Yung tipong gagawa ka ng explanation sa ibang tao, gagawa ka ng mga bagay-bagay para to justify lang na tama yun. Bakit kaya mo? Kasi sinusuportahan mo eh. Naninindigan ka sa mali. Kahit alam mong mali, gusto mo itama. Oo, walang perpekto. Pero pag mali, mali. Sa kabilang banda, marami din namang ginagawang tama. May mga pagsuporta rin namang ginagawa. Pero anong ginagawa ng iba? Sa halip na suportahan, pinaninindigan nila na antay sila. So titirahin pa na hahanapan pa rin ng mali. Hahanapan pa rin ng butas. Kahit alam ng tama. So di ba? Parang ganun. Alam mong mali, gusto mo yung tama. Minsan alam mong tama, hahanapan mo na mali. Hindi ba katangahan ang tawag dun? So parehas lang. Kahit pro o antay ka, kung sarado ang utak mo, then alam mo na ang tawag sa'yo. So, bago tayo gumawa ng kahit ano sa internet or mag-post or makipaglaban, konting research naman, di ba? Konting itanong mo muna kung tama ba yung sasabihin mo. Hindi yung puro bugso lang ng damdamin. Hindi dahil anti ako, puro anti-post na ako. Hindi dahil dahil pro ako, puro pagpupuri na lang at puro pagtatanggol ang gagawin ko kahit alam ko na mali. Utak lang. Tapos ngayon, sasabihin sa video na to, balingbing ako. Walang paninindigan. Ito, ang tunay na kadawagan. Ang tunay na kadawagan, yung hindi mo kayang tanggapin na mali ka o nagkamali ka. So pag nag-iba ka ng pananaw, tatawagin ka ng iba na balingbing. Hindi ho balingbing ang tawag doon. Ang tawag doon ay nag-iisip. Dahil kung saan ang tama, doon tayo. Doon lang tayo. Ito, personal na opinion ko lang. Alam ko yung pagsuporta ko sa administrasyon dati ay tama. Kasi yun ang alam kong tama nung panahon na yun. Pero ngayon, sasabihin ko, ikinalulungkot ko ang lahat ng nangyayari sa bansa ngayon. Lalo na sa mga pogo na yan, na pinilit ipasok sa bansa. Para ano? Para magkaroon ng trabahong Pilipino? Trabahong janitor? Taga-punas ng dura ng mga incheck sa elevator? Diba? Alipin tayo sa sariling bansa natin kung ganun. At ngayon, habang nawawalan ng trabaho ang maraming Pilipino, ang mangyayari, pinipilit pa rin ipasok ng gobyerno na makabalik ang mga pogo na yan. Pogo ng inang yan. Dude, pare, chong, gising. Marami akong tropa, marami akong kaibigan nagsasabi na, DDS ka naman Doon ka sa Duterte mo. Ako, okay lang ako kahit nasabihan ako ng gano'n. Kasi totoo naman na naging DDS ako It's just that, na may mga panahon na dapat mag-decide tayo na magbago. At tandaan po natin, ang pananaw ng bawat tao ay pwede magbago. Ang paninindigan ay pwede mag-iba. At wala ka dapat pwedeng ikahiya doon. Ang paninindigan ay hindi base kung sinong sinusuportahan natin sa simula. Dapat ibase lang natin to kung ano ang tama, kung ano ang nararapat, at kung ano ang napapanahon. Pasimplihin na natin bago ko tapusin ang video na to. Pag may mali, huwag nang pagtakpan. Huwag nang magsinungaling. Huwag nang lokohin ang sarili. Pag may nagawa namang tama, suportahan na lang. Sabi ko nga simula, di ba? Pag binato ka ng bato, gantihan mo ng tinapay. Ngayon, tatapusin ko tong video na to gamit ang matilinhaga na namang bato. Pasensya na sa lahat ng mga nasaktan ko pero bato sa langit, ang tamaan, mag-bash, mag-comment. Bahala kayo, whatever. Don't give a fuck. எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. ஒரு ஃபுல் செட்டு பேசிக் கம்ப்யூட்டர் வந்து ஒரு 10 செட்டு வந்திருக்கு. ஸோ லெனோவா பிராண்டட் பார்த்துக்குங்க. லெனோவா பிராண்டட் திங்க் சென்டர் M58 மாடலு ப்ளஸ் டெல்லில் வந்து 17 இன்ச் மானிட்டர். எப்போவுமே டெல்லு கிடைக்கிறது கிடையாது. ஒரு 17 இன்ச் LCD மானிட்டர் தான் நாங்கள் போடுவோம். ஸோ டெல்லில் 17 இன்ச் மானிட்டர், Core 2 Duo ப்ராசஸர், 4 GB RAM, ஒரு 128 GB SSD போடுறோம். ஓகேங்களா? அந்த 10 செட்டும்
வீட்டில் யாராச்சும் பசங்களுக்கு வாங்கி தரணும், ஒரு 12th படிக்கிறாங்க, 10th படிக்கிறாங்கன்னா அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்காக, அதுவும் விண்டோஸ் 10ல் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த 128GB SSD போடுறோம். ப்ளஸ் வந்து ஒரு 300 MBPS D-Linkல வைஃபை போடுறோம். ஸோ இன்டர்நெட் கிராமமாக மிஷின் சிஸ்டம் அனுப்புகிறோம். ஸோ பேரண்ட்ஸோட ஃபோன்லேருந்து ஹாட்ஸ்பாட் கனெக்ட் பண்ணி அந்த குழந்தை படிக்கலாம். ஸோ கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு இந்த 10 செட்டு புக்கிங் பண்ணுறவங்க பண்ணிக்கலாம். 5 மணிக்கு கால் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.